gabos. Ako ulit ngayon si Ruby Meiji Inciso, BSND sa Section 1A. At ngunyan ay tatalakayin ta ang saro sa importanteng sistema kasatong hawak, ang endocrine system. Kung ang nervous system ay gawang high-speed internet na makaskas maghatod kang mensahe, ang endocrine system naman ay nagsiservisyo ng maluway, alagad ang epekto masaloy. Ano ang endocrine system? Ang endocrine system ay tigbubuo kang sarong network ng mga glandula, tissue as in cellular na nagluluwas kang mga hormones. Ang mga hormones na ini ay mga chemical na mensahero na naglalakbay sa satong dugo para kaulay ng mga target na organo as in cellular. Kapag nakaabot sila sa mga receptor, nagtitrigger ninda ang mga iba't ibang reaksyon sa hawak. Kumbaga, ang sistema ng endocrine ay sarong mga regulatory system kang hawak. Kaya ba ang mga sistema ng nervous as in sinda nagtitiyak ang balancing operasyon kang satong hawak. Ini-responsible sa pagdakula as in pag-unlad, metabolismo, reproduction at higit sa gabos ang homeostasis o ang pagpapanatili kang matatag na panloob kang satong hawak. Ano ang mga function kang endocrine system? Para mas maintindihan, ini ang ilan sa mga panginot na function kang endocrine system. Inot, metabolismo. Tigaayos ka ini ang kaskas kang paggamit kang enerhiya kang satong hawak. Sa pagkakan as in pagtunaw, nagtatabang sa pagmati kang pagkabasog as in pagkahiwa-hiwalay kang mga sustansya. Pantulo, development kang tissue, lalo na sa mga sistema kang nervyos. Pang-apat, pag-regulate kang ion as in tubig. Pinapanatili ang tamang antas kang electrolytes as in tubig sa dugo. Panlima, pag-regulate kang kaskas kang puso as in presyon kang dugo. Nagahanda ang hawak ta para sa pisikal na aktibidad. Pang-anom, pag-regulate kang glucose sa dugo. Binabalanse ang antas kang sugar sa satuyang hawak. Pang-pito, mga tungkulin sa produksyon. Kinokontrolado ang mga hormones para sa puberty as in fertility. Pang-walo, urine concentration as in milk release. Importante sa pag-aki as in breastfeeding. Pang-anom, pag-regulate kang immune system. Nagtatabang sa paggibaw as in paggana kang mga immune cells. Ang mga organo kan sistema ng endocrine. Ang mga glandula kan sistema ng endocrine ay ang mga pituitary, thyroid, parathyroid, adrenal, pineal, pancreas, ovaries sa babae, testes sa lalaki, asin ang thymus. Ngunyan, hilingon ta kung paano sila nagagana. Ang pituitary gland, inaapod inining punong glandula dahil kontrolado kaini ang ibang glandula. Nagluluwas ini ka mga hormones sa growth para pagsakula kang buto asin kanamnan. Pati na rin ang mga hormones para sa reproductions, paggana kang bato, asin paggibo kang gatas. Ang hypothalamus naman ang nagko-control para sa pituitary. Garusin na mag-partner. Ang hypothalamus ang amo, asin ang pituitary ang tagapagmahala. Thyroid glands. Ini mahihiling sa harapan sa tong liog. Nagluluwas ini ka mga hormones kang thyroid, araw kang T3 at T4 na nagre-regulate kang metabolismo. Pagkulang ang iodine sa pagkakan, nagkakaiwan ng goiter o namamaga ang liog. Ang sobrang hormones, nagkaka-hyperthyroidism. Ini sobrang payat as makaskas maubos ang kusog. Kung kulang naman ang hormones, ang hyperthyroidism, nagpapatamlay as nagpapaluwin ng metabolismo. Parathyroid glands. Dapat ining sararadit na glandula sa likod kang thyroid. Ang panginot na trabaho ninda ang kontrolon ang antas kang calcium sa dugo, gamit ang hormones na parathyroid o PTH. Paghababa ang calcium, ang PTH ang nag-activate para mapaluwas ang calcium halos sa buto asin pagdagdag ng absorption kaini. Adrenal glands. Nasa ibabaw kang kidney, may duwang bahagi. Adrenal medulla as in adrenal cortex. Ang adrenal medulla, nagluluwas kang adrenaline as in norepinephrine para sa flight or fight response. Naghahalangkaw ang kaskas kang puso, presyon kang dugo, as in ang enerhiya kapag stress. Ang adrenal cortex, nagigibo kang tulong uri kang hormones. Inot, mineralocorticoids. Ini nagkokontrol kang balanse kang sodium as in ang potassium. Glucocorticoids, ang hormone kang stress na nagtatao kang enerhiya sa panahon kang pressure, as in ang androgens.
Mga sexual na hormone na nagtatabang sa pag-unlad ka mga katangian kang lalaki asin sa indang sex drives. Pancreas. Ego ang endocrine asin exocrine na function. Pero ang importante sa endocrine ay ang mga slit of Langerhans. Ang alpha cells na nagigibok ng glucagon o nagpapataas ng sugar sa dugo. Beta cells na nagigibok ng insulin na nagpapababa ng sugar sa dugo. Delta cells ang nagigibok ng somatostatin o ang nagre-regulate ng insulin at glucagon. Kung daibalanse ang duwa, nagkakaigwaning diabetes. Pineal glands. Sadit lang ini, garong penahole, asin nagigibok ang melatonin na nakakaapekto sa biological clock o ang sa pagtulog asin sa pagmata, asin kang puberty. Thymus glands. Importante ini sa immune system, hulita ini nagluluwas kang thymosin na nagtatabang sa pag-unlad kang T-cells ng mga selula na naglalaban sa infection. Pinaka-importante ini sa mga jóvenes pero ini nagsasadit habang nagugurang. Ovaries asin ang testes. Ang ovaries sa babae nagigibok ng estrogen asin progesterone para sa menstrual cycle asin mga katangian kang babae araw kang pagdakula kang breast. Ang testes naman para sa lalaki nagigibok ang testosterone para sa pagdakula kang kalamnan, pagbabago kang boses asin ang sex drive kang lalaki. Paano nakatabang ang endocrine system sa pagbalanse kang homeostasis? Para ma-maintain ang balanse ka sa tuong hawak, nagagamit ang sistema ng endokrina kang mga feedback mechanism. Ang negative feedback, kung sobra ang sarong hormone, tigpupugulang kaini ang sadili niyang produksyon. Halimbawa, pag mataas ang T3 asin ang T4, tigpupugulang kaini ang TSH na hormone na tig-trigger sa thyroid. Pag halangkaw ang glucose sa dugo, ang insulin nagpapababa kaini. Ang positive feedback naman, mas pinakusog ang reaksyon hanggang sa matapos ang sarong event. Halimbawa, ang oxytocin sa pag-aki. Mas dako lang pag-urong ka matres, mas dako ng oxytocin hanggang sa makaaki ang ina. Pagulay tanaw ng cellular transport, ang osmosis asin ang diffusion. Ang diffusion, ang pag naghiro ka mga molekula halis sa halangkaw na concentration hanggang sa mababa. Halimbawa, araw kang oxygen na napalaog sa mga pulang selula kang dugo sa baga. Ang osmosis, ang paghiro kang tubig sa sarong semi-permeable na membrane. Araw kang isotonic, balanse ang concentration, mayong paghiro kang tubig. Hypotonic, mas mababa ang concentration sa luwas. Ang tubig naglalaog, ang selula nagdadakula. Ang hypertonic, mas mataas ang concentration sa luwas. Ang tubig nagluluwas, ang selula nagsasadit. Ang ugnayan nila sa endocrine, ang ADH mula sa pituitary glands ang nagkukontrol kang balanse kang tubig sa mga kidney gamit ang osmosis. Kapag dehydrated ka, ang ADH nagigibon ng mga gate sa kidney tubules para maglaog ang tubig pabalik sa dugo. Bawas ang ihi, balanse ang katawan. Ano naman ang biophysics as in ang hormones reception interaction? Para manggana ang sarong hormones, kaipuhan ng tamang receptor, araw ka mga hormone na natutunaw sa tubig. Halimbawa ang insulin, di makakalaog ang selula kaya ini nagkakatok lang sa receptor sa luwas. Nagpapadaraan niya ng signal gamit ang mga pangandong mensahero, araw kang CAMP na makaskas ang epekto. Mga hormones na natutunaw sa lipid, halimbawa ang estrogen sa testosterone, nakakalusot sa cell membrane, naglalaog sa nucleus asin nag-a-activate ka mga genes. Haloy, pero long-lasting. Araw kang pagdakula kang breast sa puberty. In conclusion, ang endocrine system sarong kahangang-hangang network kang mga glands na nagagamit kang mga hormones para panatiligon kitang buhay, balanse asin handa sa anumang sitwasyon. Mula sa pagdakula asin pagtunaw hanggang sa pagharap sa stress asin paglaban sa sakit. Pumayo ini, dai magiging maayos ang sa tung pagdakula, metabolismo, asin kabuang kalusugan.